This portion is brought to you by Mercury Drug, nakasisiguro gamot ay laging bago. Ngayong umaga sa Generation RX. Paano nga ba maiiwasan ang sakit na dengue? Alamin natin yan kasama ang isang eksperto. Ang ipinagmamalaking restaurant sa Herencia Cafe ng Paway City sa Ilocos Norte, ating bibisitahin. Selebrasyon ng 18th anniversary ng Enchanted Kingdom, ating silipin. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol naman po sa feng shui regarding wealth for the year of the wooden horse ulit to. Manila Blood Recognition Ceremony ng Philippine Red Cross, lahat ng yan sa Red Cross 143. Magandang umaga mga kaparkada, ito po ang inyong resident doctor, Dr. Cecil Katapang. Isa na namang Sabado ng siksik sa impormasyon na gagabay sa inyo tungo sa tamang kalusugan. Ito ang mas pinalakas na Generation RX. Dengue, ito isang viral illness na usually nakukuha siya sa lamok. Ang inaatake nito is sa mga platelets. Kapag naubos ang platelets natin, ang pinaka-nakakatakot ng komplikasyon nito is yung nagbi-bleed ang isang tao na po pwedeng mauwi sa pagkamatay niya. Lalo na ngayon tag-ulan, sobrang dami. Well, yung mga sintomas ng dengue, usually kasi pag nakagat, bumibilang ng mga 2 to 7 days yan, minsan more than pa. Ngayon, ang mga classic signs, yung fever nila tumatagal na ilang days. Umaabot ng 3 to 4 days yan. Tapos, bisan wala ang ibang kasama, fever lang. Or kung meron mang kasama, pwedeng may ubo, sipon, muscle pain, talagang panghihina. Ito yung classic na symptoms. Ngayon, may mga cases kami na yung fever, 1 day lang, pag tinest namin, positive na agad sa dengue. And then yung platelet, bagsak na agad. Ano ba tong platelet? Ito yung nagkakos ng clotting. Iba pag nasusugat tayo, nagdudugo. Yung dugo mamumuo para i-stop niya yung bleeding. Yun yung platelet. Ngayon, yun ang inaatake ng dengue virus. Inuubos niya to. So, kung naubos na yung ating clotting factors, eh, ano pa mangyayari? Tuloy-tuloy na tayong magbi-bleed. Yung stages niya, una yung stage 1. Yun yung dengue fever. So, nag-start muna siya sa lagnat-lagnat, parang trangkaso. Ubo, sipon, madlang, pero mostly fever. Stage 2, ito yung hemorrhagic. Yung bleeding na. Nandyan na yung pwede siya mag-bleed sa nose, pwede siya magkaroon ng rashes, yung rashes na pinpoint, yung talagang namumula, or po pwedeng magkaroon ng pagbabamit ng blood. Or yung third and fourth stage, ito yung third stage, ito yung meron ng circulatory na problem. As in, yung blood volume bumabagsak na. And then yung end stage natin, which is yung dengue shock syndrome, ito na yung sa sobrang bagsak ng blood volume, wala na tayong blood pressure, wala na rin tayong heart rate. Usually, ito yung nagiging cause ng death ng patient. Sabi kasi nila, pag naka-dengue na, virus yun, so dapat hindi ka na magkakaroon. It's true. Hindi ka na magkakaroon doon sa strain na yon kung alin yung nagkaroon ka. Pero meron pa tayong natitirang 3 strains. So, kapag ikaw ay na-expose sa mga strains na to, pwede ka pa rin magkaroon. Ang danger nito, kapag nagsama-sama sila at na-expose ka, hindi maganda yung dating. Pwedeng mag-lead agad sa bleeding. Lahat tayo ay prone. Lahat. Walang exempted. Basta makagat ka ng lamok, magkakaroon ka. Delikado lang sila sa mga extremes of age, yung mga sobrang bata at saka sobrang mga elderlies. Yung mga bata kasi ito, maliliit sila, immune system nila hindi pa singkat lakas ng mga adults. Ngayon, ito naman mga elderly, problema sa kanila, mga weak na sila. So, mas mabilis bumagsak yung immune system nila. So, yung mortality natin, which is yung pinakamataas na rate ng pagkamatay, nakikita natin sa mga extremes of age, sa sobrang bata, at saka sa mga ating elderlies. So, at least alam na natin kung paano siya nakukuha, di ba, sa kagat ng lamok. So, number 1, iwasan natin makagat ng lamok. Gumamit tayo ng mga repellent, gumamit tayo ng mosquito net. Number 2, make sure na kung ano man yung mga naiipon na tubig, alisin natin. Panatilihin natin malinis yung paligid. So, dapat lahat dry. And also, dapat mas malakas ang immune system natin. Kasi since virus to, immune system talaga ang lumalaban. So, paano natin matataas yung immune system? Panatilihin natin malusog tayo.
kumain tayo ng tama, matulog tayo ng maaga para tayo ay rested. And kung meron tayong mga nararamdaman, like let's say nag-fever na kayo, huwag na tayo maghintay pa ng matagal. Pakonsulta na agad tayo para malaman natin kung ano yung ating sakit. Ating tag photo for today, ang pagkain ng mga taba ng karne. Tataas ang kolesterol mo. Pag tumaas ang iyong kolesterol, high blood pressure. At alam niyo ba, na related din yan sa pagdevelop ng diabetes? Sana mga kabarkada, marami kayong natutunan ngayong Sabado ng umaga. Thank you to Krisha for my clothes, Ever Belena for my makeup. Ito pa rin ang inyong kabarkada dito sa Generation RX. Tandaan, live healthy and travel light.